Showbiz fanatics, Daniel Padilla abay mas lalo na naman na nadiin sa issue ng cheating. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, kang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. Matapos ngang lumabas ang ilan sa mga balita patungkol po sa isang issue na naman itong si Daniel Padilla na inilabas po ng isa sa mga showbiz insiders and columnist na si OG Diaz kasabay ng kanyang mga updates. The Supreme Idol Daniel Padilla is allegedly courting someone months after his breakup with Asia superstar Catherine Bernardo. So, mamaya tatalakayin natin paano na naman po ito nakaapekto dun sa pagiging totoo ni Daniel kay Catherine. Daniel and Catherine spend their time together as a couple for 11 years. This came as a surprise for many showbiz fans, especially the Katniel fan who have been anticipating that their relationship will go to the next level. Months after their separation, rumors surfaced that male personalities had started pursuing Catherine. Rumors linking Catherine Bernardo and Jericho Rosales surfaced when they were spotted together having their night jog. The actress was also linked to Donnie Pangilinan and this was because of their viral video during the wedding reception of Robbie Domingo and Maggie Pineda. It was allegedly that Donnie was courting the actress. Then Catherine is now being linked to Hello Love Again leading man Alden Richards. Rumor has it that her family is in favor of Kapuso actor as her suitor. In a recent episode of Showbiz Update vlog of OG Diaz, he and his co-hosts Mama Loy and Marena talk about the rumors about Daniel Padilla. Gaano katotoo na may bagong nililigawan na itong si Daniel Padilla? Marena asked OG also if the actor is pursuing a rich girl in Batangas, and the talent manager blogger said that he can't answer this. Then Mama Loy mentioned that J Castle, the theme park that Daniel recently showcased, is also in Batangas. So parang sinasabi nila dito na may kaugnayan J Castle na yon kung bakit naging isa sa mga endorser itong si Mr. Daniel. Kasi ang pinalalabas sa pamilya ni Daniel that Daniel is not a part owner of J Castle. Kinuha lang siya bilang endorser ng nasabing theme park. OG said that with Daniel's single status, there is nothing if he will court someone as is capable. He added that there's no need for the actor to dump himself into a loneliness. The talent manager blogger also said that both Daniel and Catherine deserve to be happy. So, tama naman po dito yung sinabi ni Sir OG na hindi naman talaga kailangan na mabuhay sila sa kalungkutan, 'di ba? Na habang buhay silang malungkot para lang po talagang mapacify yung mga fans. Siyempre gusto rin talaga nila lumigaya, kaya nga po nakita natin, 'di ba? Kaya naman pala si Catherine Bernardo is very na rin easy to move forward dahil alam niya na itong si Mr. Daniel Padilla, ito po yung isa sa pinag-uusapan ng mga netizen online. So ibig sabihin pala habang itong si Daniel Padilla ay pinupursue at talagang wini-win back si Miss Catherine Bernardo during those times, meron na rin pala siyang pinuporma ang iba. Yun po yung ilan sa mga assessment ng mga tao sa Twitter. Yun ang pinag-uusapan nila doon na parang nasan yung sinceridad or sincerity ni Daniel while she was asking for Catherine to win back or to go back, 'di ba, sa kanilang relationship. So isa ito sa mga malaking factor kung bakit talagang si Catherine ay talagang masyado ng naging matigas na siya or naging firm na yung kanyang decision that she's not going back. Isa sa mga interview niya, katulad ng sinabi niya kasama niya si Alden Richards noon, sinabi niya na she was a type of a girl that she was giving a second chance. But all of a sudden, parang siguro yung second chance na yun is naubos na kay Catherine. Kaya naman yung second chance na hinihingi ni Daniel ay hindi na rin naibigay sa kanya. Tuloy, talagang certified na tinawag na talaga at kumbaga parang
talagang mas lalong na red flag itong si Mr. Daniel Padilla nung nalaman nga na meron na siyang pinopormahang iba. Kasi parang na-invalidate kasi yung mga interviews niya, yung mga pinapakita niya kung gaano niya kami si Miss Catherine, diba? So, but at the end of the day, tama naman yung sinabi ng ilan na hindi naman kailangan na talagang, mga parang they have the rights to court, or parang may karapatan naman sila talaga na manligaw at magpalikaw. So, dahil dyan, magbasa naman tayo ng mga reaction ninyo patungkol naman sa ating latest update. Let's start off with Aquarius Ox. Sabi niya, Miss Beautiful Dar, like Catherine, I don't mind, hahaha. Dead man ako kasi may tisoy na kami ni Catherine. Thanks, Lodi. Yes, true naman, diba? Parang wala na tayong paki doon kasi parang parang medyo cringe lang pag-usapan na parang kapag may realization ka sa isang bagay, 'di ba? So parang hindi natin mahanapan ng sinseridad ang isang tao yung mga ganyang bagay. Ito naman si Catherine Bernardo, talagang I do believe na meron naman siya pinaguhugutan kung bakit pumapayag siya na maging close sila ni Mr. Alden Richards, diba? The same time, deserve din naman yan sumaya. Sabi po ng isa pang user, okay lang yung single naman si Daniel at sanay na ang lahat sa panliligaw ni Daniel. Kahit sila pa nga ni Kat nanliligaw yan sa iba, masaya na si Kat ngayon kay Alden. We love Kat din, ayan. Hashtag Kat din lang tayo, love love love. True naman, diba? Ngayon, kung talagang yun talaga yung ginawa niya, kasi ang dami mga fans po ni Daniel Padilla nagagalit sa comment section, naghanap sila ng proof kung totoo daw ba na nag-cheat si Daniel. Kasi never naman talaga sila nagbigay ng kanilang mga statement with regards to that. Pero base po dun sa mga friends, sa mga evidences na naglalabasan, yun po yung isa sa mga pinangahawakan ng ilan eh. Sabi naman po ng isa pa, si Sornok, sabi ni Mr. Renato Hussain, Miss Dar Ed, sa tawa lang ako sa hashtag Danaya. Parang tunog kawawa eh. Bakit itong napiling hashtag parang dinaya or nadaya? Elmao, thank you Miss Dar Ed for the update. God bless. Sino po ba yung hashtag Danaya na yan? Sige nga, ipaki-comment nyo nga po sa comment section. It stand for Daniel eh. Pero yung Naya, I don't know who was that girl. And I'm still investigating kung sino ba yung rich girl na tinatawag. Kasi mahirap tayo maglabas ng names na hindi naman tayo sigurado. Tawag dyan fake news. Sabi po ng isa pa, paano na si Jillian Andrea, yung beauty queen na nabuntis ni DJ? Ipinakita ang bata, malaki na at iba pa noon pa naman sila ni Kat. Madami na yan, di na yan magtataka si Kat, alam na. Actually, ito pong comment na to is ginrab ko siya kasi parang ako po bilang isa sa mga nag-investigate with regards to that, I don't believe na nagkaanak talaga siya eh. Hindi sa pinagtatanggol ko si Daniel, pero imposible kasi hindi maibalita, diba? Sabi pa ng isang user, it's better na magkaroon na sila ng kanya-kanyang love life para matigil na ang issue nila, matahimik na ang lahat. True. Mas maganda, diba? Mas beautiful. And sabi naman ng isa pa, hindi sinungaling si Alden at naniniwala kami na sa kanya never siyang makikisawsaw sa Katniel at lahat ng ginagawa niya dahil lang sa movie nilang ginagawa. Kaya tigilan nyo na si Alden, may isang salita yan. Ayan. So let's wait and see. We cannot judge for that matter, not unless na yung katotohanan talaga yung lumabas, diba? And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.